Hello mga kabibig, welcome back. So ito na ang ating latest trending news ngayon. Sa trending na istorya tungkol sa pagsibak ni BBM kay General Torre as PNP Chief, marami ang mga nag-question kung ano ang emosyon ngayon ni General Torre. Kung nagbigay na ba siya ng kanyang official statement or nagsalita na ba si General Torre hinggil sa pagkasibak niya sa posisyon. Tinawagan ni John Vic Remulla, DILG Secretary John Vic Remulla ng 5 times si General Torre pero hindi ito sinagot. So it means hindi patanggap ni General Torre ang nangyayari. Sabi ng ilan, umiiyak daw, humahagulgol si General Torre kasi hindi niya matanggap na sinibak siya ni Pangulong Bongbong Marcos. Of course, diba, nakaka-insulto. Ginawa mo lahat, tinulungan nyo sila, tinulungan nyo, sumali ka sa group efforts, like kay OJC Siege, Pangulong Duterte, na-kidnap, napunta na sa ICC, lahat-lahat, nagpa-boxing ka, nag-boxing ka, ikaw ang nanalo. So bakit at the end of the story, ikaw yung kawawa, ikaw yung tinapon? Sabi ng iba, pagkatapos kanilang gamitin, of course, useless ka na sa kanilang paningin. Hinanapan ka lang ng butas, kinagat mo, at ang nangyari, goodbye. Yun ang mga komento ng mga netizen. So ngayon, kabibig, nag-reaction na, PNP. I think si Torre ito, PNP tinanggap direktiba ng palasyo sa pagbabago ng liderato. Nako. Formal nang tinanggap ng Philippine National Police ang direktiba ng Malacanang ukol sa pagtatanggal kay PNP Chief Nicolas Torre III nitong Martes. Sabi dito, the Philippine National Police acknowledges the directive from Malacanang on the relief of Police General Nicolas de Torre as the Chief of PNP. Effective immediately. PNP likewise welcomes the appointment of Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr. as the new Chief of the PNP. We extend our full support to his leadership as he steers the organization in fulfilling its mandates in line with the vision of Bagong Pilipinas. Naku po mga kabibig. Parang ramdam ko kabibig ba na sobrang masaktan si General Torre. Hinikayat ng PNP ang mamamayan na iwasan ang pagbabahagi na hindi beripikadong impormasyon at ipinangako na magbibigay ng update habang umuusad ang mga pangyayari. August 25 nang ipasa kay Torre ang relief order na pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ngunit wala ibinigay na dahilan sa kautusan. Well, the latest news ngayon is, sabi dito, for security, for national security, yung mga ganun ba, diba? Sabi naman ito ni Leila de Lima, mga kabibig, talagang tawag dito, kinampihan si General Torre ni Leila de Lima. Naku, grabe si Leila de Lima, ha? Sabi ni Leila de Lima, Leila, what's happening? What happened, Vela? What's happening? They better have a good reason in doing that to a very popular, popular daw si Torre, much appreciated and high-performing PNP chief. Paano naging high-performing is Leila de Lima, 85 days lang siyang nakaupo, high-performing na. Ano ba naman si ate? Itong si ate Leila de Lima ba, parang tulog pa rin. Diba? High-performing PNP chief for 85 days? Talaga ba, Leila de Lima? So, mang-ayon naman itong si Percy Sindania. Sabi ni Madam Percy, mga kabibig, sabi niya ay, yung mga sangkot sa flood control, dapat ang sibakin. Pero Chief PNP ang tinanggal. Anyari? Grabe naman itong si Percy Sindania. Percy, Mother Percy. Meron pa nga Blue Ribbon Committee hearing. Hindi pa nga natatapos ang Blue Ribbon Committee hearing. Kasi simula pa lang, sibakin agad. Mag-imbestiga muna. Hindi agad sibak-sibak na walang imbestiga. Grabe. Ano ba ito?
basta na maka-comment at maging relevant ka, tapos yung comment hindi relevant. Naku, mga kabibig, ewan ko. At ang chika pa kabibig na si General Torre daw ay gagawing NBI director. Halaka, maging NBI director si General Torre. Paano? Sabi ng isang netizen, to be appointed as a director of National Bureau of Investigation in the Philippines, a person must be a natural-born Filipino citizen, a member of the Philippine Bar, and a career officer who has risen through the ranks, typically from a deputy director or assistant director position. So Torre, he is not qualified. So, hindi pala qualified si Torre. Oy, dapat, Filipino citizen, check si Torre. Check na yan. Member of Philippine Bar, hindi naman lawyer si Torre. No? So, kailangan pa mag-aral na si Torre ng lawyer, naging abogado. A career officer who have risen through ranks, typically from a deputy director or assistant director. So, sa mga ilang qualification, hindi talaga pasok si Torre. Pasok siya sa natural-born Filipino citizen. Sabi ng iba, kasi si Torre, mahilig magsatsat na, ang mga adik ay pangit, baka nasaktan si BBM. Uy, ano ba kayo? Bakit nasaktan? Hindi naman nasaktan si BBM. Oy. Kaya talaga kung ano-ano mga iniisip nyo, ha? Ano-ano mga nasa likod ng inyong malikhaing pag-iisip. Nako. Pero sabi nila, itong video na ito, ang posibleng naging rason kung bakit medyo hindi nagustuhan ni BBM ang performance ni Torre. Parang nag-astang presidente. Uy, ano bang video yan, kabibig? Ito, kabibig ha. Pinag-uusapan ito. Yan daw, ang arrival ni Torre. Trending ito, kabibig, at pinag-uusapan talaga itong arrival ni Torre na kung saan para yatang tawag dito, parang presidente ang dating. Halak, President Torre is coming to town. Kaya medyo naalarma daw. Naalarma ang mga netizen na parang walang respeto si Torre. Parang ang kanyang utak ay medyo malaki. Ay, nako mga kabibig. Ay, nako. Ang daming mga questions ngayon na ano daw, ito daw yung rason kung bakit si Torre natanggal and so on and so forth. Diba? Grabe ang grand entrance ni Torre. Mas grand entrance pa ang dating niya kumpara sa VP Sara at ibang mga high rank officials. Tingnan nyo kabibig ko. Oh, social si Torre ha. Iba. Baka dito na insecure si John Vic Remulla. Huwag kayong ganyan. Huwag kayong ganyan. Torre is just enjoying the moment na Chief PNP na siya. Pero ngayon, hindi na siya Chief PNP. Ano na siya? Sabi ni BBM, mag-retire lang daw si Torre. Mag-retire ka na lang, Torre. Oo. Diba? So, sabi dito ni Attorney Rowena Guanzon, mga kabibig. Meron ding mga komento si Attorney Rowena Guanzon. Oy, natural. Yung mga speculations nila ba kung bakit natanggal si Torre. So, eto na kabibig ang speculations ni Attorney Rowena Guanzon. Sabi ni Attorney Rowena Guanzon, ito lang speculation ko sa pagsibak ni Torre. Number 1, palpak ang 5 minutes response sa harapan ng presidente. Pumalpak at nakakahiya dahil may media. Posible. Yung nag-astang presidente sa haba ng convoy nung umate ng fiesta. Even Tambi is shaking. Under the law, only the president, the vice president, senate president, and chief house speaker and chief justice are allowed to use blinkers and official vehicle. Oh, baka yun kabibig na ba si Torre na parang isa siya sa mga mataas na posisyon sa gobyerno. Pero ang pwedeng gumamit na ng blinkers on official vehicles, President, Vice President, Senate President, House Speaker, and Chief Justice. Pangatlo, nagalit si DILG Secretary Remulla sa pag-reshuffle ni Torre sa 14 senior official ng PNP. Sabi sa report ng Politico, among those affected was General Jose Melencio Nartates Jr.,
who was reassigned as head of the Area Police Command for Western Mindanao after serving as the PNP Deputy Chief for Administration, a member of the Philippine Military Academy class of 1992. Ngayon, si Jose Melencio Natales ang bagong Chief PNP. So parang nasampal si Torre. Yung dinomote niya, yung reshuffle niya, siya yung uupo bilang Chief PNP. However, the National Police Commission NAPOLCOM, chaired by DILG Secretary John Vic Remulla, nullified Torre's order and instructed him to return the official to the previous post. General Torre maybe overplayed his hand. His reshuffling sidelined certain interests and upset the balance of power, which did not sit well with some influential quarters. Number 4, mainit si Torre masyado since dominated ng Duterte Black ang Senado. Baka magkaproblema ang PNP pagsalang ng budget ng DILG. In short, pwedeng hiniling ang ulo. Ooh. In short, mga kabibig, he forgot to know his place. Ooh. Yun ang mga speculations ni Attorney Rowena Guanzon. Pero ang tanong, ano ang mangyayari kay General Torre? Nako, mga kabibig. Ano ba ang mangyayari kay General Torre? Saan siya ilalagay? Ano ba ang maging posisyon ni General Torre? So, heto si DILG Secretary John Vic Remulla kung saan na ba, anong kahidatnan ni General Torre? Sige, makinig tayo sa kanyang statement, mga kabibig, ha? Kung paan at ano mangyayari kay Nicolas Torre, mga kabibig. Let's listen to this one. No words. Wala na siyang reply. Wala na reply. No reply. No reply. May away ba kayo? Wala na. Walang away. Not at all. Not at all. Kahit anong feelers, sir, wala. Until yesterday afternoon, we were still talking. Still, we were good. Kailan sinabi ni President, sir, na maaaring magkaroon ng changes sa atin? Let's see. That's executive privilege. Pero today po, yung sinabi ni President na today dapat i-announce. Yes, the order was signed this week. Or sa hapon. Yes, signed this week. Then it was released early this morning. It was dated this week. So if ever po, sir, ma-appoint si General Torre to another post, win-win yun. Kasi hindi na kayo magkakaproblema with the 4-star rank. That's right. Tama? That's right. Oo nga. It would be very useful lalo na sa anti-corruption. Magaling siya dyan. Magaling siya sa investigation. You can get to the bottom. Lalo na sa pag-flood control na to. Flood control? Diba? Contractor. Commission into an investigative unit. Commission into... That's just my opinion. It'd be a great addition to forming a commission to investigate. Possible, bababa siya. It's up to him. I think every time naman it will solve itself. Hindi ko nga alam na may away sa hapon. Kaya na? Hindi daw niya alam na may away sa NAPOLCOM. Napong lo kasi. Pero nung pangalan ba ito? Yun, kabibig, ha. Nakita niyo na depende kung bibigyan, bibigyan naman daw ng posisyon, government position si Torre para hindi mahiya ba? Nakakahiya kasi na tinanggal ka tapos anong mangyari? Bibigyan ka ba ng posisyon or hindi? Saan ka ilalagay? Meron pa bang lugar ang gobyerno sa iyo? Kasi you serve for 85 days as Chief PNP tapos sa isang larawan ko para sa... Diba? Parang nakaka-insulto. At the same time, ginawa naman ni Torre ang kanyang trabaho. Pero bakit? Ano ang nangyari? Bakit ganito? Ano bang nagawa kong masama? Naging nagiging gahaman. Grabe naman gahaman. Ano lang, mga kabibig, baka hindi na kayanan ni General Torre or baka, ano ba nangyari, kabibig? Hindi naman mag-alala si General Torre kasi bibigyan naman siya ng posisyon ni BBM sa gobyerno niya. So, tingnan natin, ha. General Torre po. If he doesn't give up the rank of that position, that first position, that would be taken by the NAPOLCOM. However, I was privy to a conversation that the president is considering him for another post in government, and we will know soon
if General Torre will accept. Oh. So, bibigyan ng bagong posisyon si General Torre. Pero, depende na kay General Torre kung he will accept the position. Oh. So, General Torre, accept mo ba? Flood control manager daw si General Torre. When John Vic said, with all honesty, me confirming, talaga? Grabe talaga ang mga netizen kung mag-comment. Scripted, alam na this. Agoy, nako. DPWH daw ilagay si Torre. DOJ Secretary daw. Pamalit ni Boyeng Rimulya. Ooh! DOJ. So, dapat lawyer. Ooh! Bye. Okay, bakit tayo sa flood control? Drama na naman ng mga bangag. Sabi nga, may bagong plano na naman ang mga bangag. Kakalungkot talagang walang ginagawa si General Torre. Ang galing talaga lang mag-divert ng issue. Yung flood control projects, para di masyadong pag-usapan, ito, gumawa na naman sila ng panibagong taktika, mga style talaga ng mga bangag. Oh, yun ang mga komento ng ating mga netizen. We cannot force them to believe kasi alam nyo na ang mga tao ngayon, nag-oobserba na. Hindi na daw sila mabudol-budol, mekos-mekos kasi lahat ng galaw ng gobyerno ngayon, parang kilala nila. Kilala na yung mga galaw-galaw nila. Diba? So, ano kaya ang maging emosyon ni General Torre ngayon? Goodbye na siya sa PNP. Goodbye na siya as Chief PNP. Napakasakit, Kuya Eddie talaga. Sabi ng iba, nako, General Torre, magpadala ka ng liham sa malaala mo kaya. Sabi ng iba, uy, baka there's a plot twist nito. Baka si General Torre maging witness ng mga Duterte. Ooh. Group efforts. Pwedeng mag-witness si General Torre. Sabihin niya, ito nangyari, ganito, ganyan. Nako. Posible kaya yan, kabibig. So yun lang po ang kabibig ang ating Let's Libag-Libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. I'm sure si General Torre ngayon asking himself, ano bang nagawa ko? Ano bang nagawa kong mali kung bakit na ako ginaganito? Ano bang plano ni Pangulong Bongbong Marcos? Anong klaseng drama to? Na ako ngayon ay biktima na kailang script. Biktima na ako ng group efforts. Ito pala ang pakiramdam ni Pangulong Duterte. Karma bites so hard. Ang gaba, di magsaba. Bye everyone. See you next time.